Grabe din ang pag-uusig na tinanas ng INC noon sa panahon ng mga Hapon. Panoorin natin ito. Dumating po ang hapon na sasamba kami, ayaw po kaming pasambahin. Ang nagkataon po noon, si kapatid na Felix Manalo mismo ang nagsasalita. Ayun, sabi ni kapatid na Manalo, hindi kami bababa dito. Kung gusto mo, patayin mo na kaming lahat, hindi kami bababa. Ang sabi ng kapatid na Manalo, tatagan niyo ang loob niyo mga kapatid. Naka-akma ng papatayin, handa ba kayo? Ang kapatid na Manalo, handa po. Sagutan kaming lahat. Kataon, nagkasan ng baril ang mga Hapon. Pagkakasang ganon, ano na, parang lumindol, umikot yung pakiramdam namin umikot. Nagkumapit kami sa bangko. Sabi ng kapatid na Manalo, huwag kayong matatakot. Ang ginawa ng kapatid na Manalo, sinabi niya, puntahan mo yung yung boss mo, na sabihin mo sa kanya, patayin niya na kami lahat, hindi kami aalis. Nang ikasa ang baril, pinapuputok, hindi pumutok. Bumalik na yung prepare niya. Sabi ng kapatid na Manalo, sabihin mo sa kanya, talagang hindi kami aalis. Umalis na yung mga Hapon, sabi ng Pilipino, o sige na po, aalis na kami. Ayaw niyo palang umalis eh. Umalis ang mga Hapon, tuloy ang pagsamba. Nung wala na yung mga Hapon, nanalangin sa kapatid na Manalo. Yaya kami manalangin. 2 beses kami nanalangin nun. Pinatayo kami. Ano man ang dumating na pagsubok sa atin, mga kapatid, pagsubok lang yan, tatagan natin ating loob. Sabi ni kapatid Manalo, pagka ba inuusig na kayo, iiwanan na yung iglesia. Kapag ka ba kayo ay pinahihirapan na ng Hapon, iiwanan yung iglesia. Paano kayo makararating sa langit na bayan? Pagka ganyan kayo, tumatag kayo. Tumatag kayo, mga kapatid. Maraming pag-uusig. Pag hindi mo nilabanan yan, hindi ka makapananatili. Pero ang unang-una na yun ang ipinayo na sugo, mananalangin kang parati. Tinandaan ko yun, yung sinabi sa akin, pati na Felix Manalo, personal niya akong kinausap. Wala namang ibang tutulong sa iyo, kundi ang Diyos. Kung hindi ka marunong manalangin, sinong tutulong sa iyo? Sabi niya ganyan, ang Diyos natin, tatandaan niyo, hindi lang kayo nilalang, hinirang pa kayo ng Diyos. Pagkasabi niya hinirang, alam ba niyo ang ibig sabihin ng hinirang? Inihalal niya kayo sa iglesia. Sa awa naman po ng Diyos, talagang walang nadisgrasya sa aming pamilya. Pagdating namin doon, lahat kami, sabi ng ama ko, lumuhod tayo, anak, magpasalamat tayo sa Diyos. Dahil diyan, kapangyarihan ng Diyos yung nangyari. Saksing-saksi natin kung paano niyang niligtas tayo. Sa amin ibato, lalong magliliyab ang pag-ibig sa aming puso. Walang kapangyarihan ng makapagpapabagsak sa kaisahang sa Diyos. Nagmulat, nagugat. Mga minamahal, Do not speak! I did not receive my calling from you, but from God. Mga kapatid, I told you not to speak! We are one, sa hirap at ginhawa. with all due respect, officer, Isang lakas, isang dakila. I must continue my duties to the Lord our God. Siya'y paglalaban, kahit anong bagyo, kami ay maninindigan. We are one, magkakapit-isip sa dako. Mga kapatid, Isang
Itinataguyod nating mga iglesia ni Kristo ang kapayapaan lalo na't sa Diyos, sapagkat ito ang banal na layunin ng ating Ama. Kaya tayo tinawag dito sa banal na iglesia. Alin ang kapayapaang ito na dito tayo tinawag ng Diyos? Ating itaguyod ang boses Ganito ang pahayag ni Apostol Pablo sa laban sa Colosas 3:15. tayo'y At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, lahat ay na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan, sa dilim at kayo'y maging magpasalamat. nabukasan sapagkat tayo'y nagkakaisa. Alin ang kapayapaang tinawag sa atin ng Diyos? Ang kapayapaan na kay Kristo sa pamamagitan ng kaniyang katawan o ng kaniyang iglesia. Kaya mapalad tayong mga kaanib ng iglesia ni Kristo sapagkat natamo natin ang tunay na kapayapaan.